Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, mag-amang Duterte, tanggal ang maskara. Ramil Madraga, may matinding buwelta. At Harry Roque, sinampal ng katotohanan. Alam nyo mga kaibigan, talagang natataranta na po ang grupong Duterte. Hindi lamang si Sara, kundi kung sino nga ba yung 2 senador at 4 na congressman na sangkot sa malasindikatong korupsyon noong panahon ni Duterte. Ayon mismo kay Ramil Madriaga, ito umano yung pilit tinatago ng mga sangkot tulad ni Sara, Harry Roque at iba pa. Kaya pilit sinisiraan ang tulad ni Ramil para hindi siya paniwalaan ng publiko. Kaya naman, handang malaman ng taong bayan at tulungan ni dating Senador Trillanes itong si Madriaga kung sino itong mga senador at iba pa na sangkot sa droga at pogo. Basta matibay ang ebidensya para matuldukan na ang mga di umano'y kabalbalan ng mga Duterte. Kaya naman nagbigay na ng paunang paglalahad si Caramil kung gaano nga ba niya kakilala ang mag-amang Duterte at ang mga alipores nito. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Ito kasi yung ayaw malaman ng mga makadilis, yung mga dahilan at nalalaman ni Ramil Madriaga na pilit nililihis ng mga alipores ni Duterte. Ilang araw matapos may sa publiko ang sinumpang salaysay ng umano'y self-confessed bagman ni Vice President Sara Duterte na si Ramil Madriaga. Isinimiti na ito sa Office of the Ombudsman para maimbestigahan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad, ito ang pagbabatayan ng anumang administratibo o kriminal na kasong maaaring isampa sa mga personalidad na inilahad ni Madriaga sa kanyang salaysay. Unang idiniin ni Ramil Madriaga, hindi siya kriminal o ex-convict. Hindi rin siya kidnapper. Wala raw siyang final conviction saan mang korte sa mga kasong kinaharap niya. Sabi ni Madriaga, isa siyang professional security provider, naging protection agent ng PNP at nagsilbing tagapayo o political consultant ni MC. Ang kanyang codename para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. MC? Ayos din itong si Mr. Madriaga mga kaibigan, no? Magbigay ng codename kay Duterte, MC, o ano kaya yun? Mang Kanor? What? O baka naman Maka-China, o di po ba? Kayo po ba, ano sa tingin nyo yung MC na yan na codename na binigay ni Madriaga? Ang galing no? Pero gaano nga ba siya kalapit sa pamilya Duterte? Aniya, kaibigang matalik siya ng dating Pangulo at pinaalalayan sa kanyang anak na si VP Sara at inutusang i-profile ang lahat ng mga taong nakapaligid sa bisi. Ayon kay Madriaga, para sa kanya, malaki nang ipinag-iba ngayon ng Vice Presidente na dati niyang pinaglingkuran. Labi siyang pinagtiwalaan ng dating Pangulo sa mga aniyay sikretong operasyon sa Luzon at Visayas. Siya ang nagpo-profile sa mga taong nakapaligid sa dating Pangulo. Siya rin ang nagre-resolba anuman ang maging palpak sa politika. At ang pagpondo sa Oplan na double barrel na siya raw ang naghahatid ng pera. Nako mga kaibigan, isa pa yan sa kinakatakutan talaga ng mga makadilis. Lalo na siguro itong si Senator Bato at ni Bongo. Kasi may kinalaman po yan sa EJK. Alam naman natin kung gaano kabigat yan. Lalo na para sa kanilang tatay Digong na nandun ngayon sa The Hague. Kaya kailangan talaga suportado ng matinding ebidensya itong mga claims ni Mr. Madriaga. Kaya dapat masecure din yung 3 mobile phone ni Caramil. Kasi nga daw andun halos lahat ang mabibigat na ebidensya laban nga dito sa grupong Duterte. Ang mga patunay niya rito, ayon kay Madriaga, 2017 nang bigyan siya ng cellphone ng dating Pangulo na nagsilbing diary niya ng mga detalyadong assignment o misyong ipinagawa sa kanya. Narito rin lahat ng record mula 2017 hanggang 2023, mga larawan ng pick-up, drop at delivery ng mga pera. Ayon kay Madriaga, kabilang nasa nahatiran niya ng pera ang 2 senador at 4 na kongresista. Ayon kay Madriaga, nagsimulang manamlay ang relasyon niya sa mga Duterte nang tulungan niya ang mga magsasaka sa Mariveles, Bataan na nawala ng lupa dahil sa kasong land grabbing umano upang gawing Pogo Township na itinuturo nila kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Motibasyon niya sa pagsiwalat ng nalalaman niya ay para matigil ang Pogo operations at drug syndicates sa bansa. Wala ring pumilit, nanakot o ipinangako kapalit ng kanyang salaysay. Hiling lang niya ay mapalitan ang judge sa kanyang kaso. Inihahanda na rin niya ngayon ang kanyang 2 salaysay na maglalaman pa ng mga dagdag na impormasyon na susuporta sa nauna niyang revelasyon.
Yan yung aabangan natin mga kaibigan. At talagang mabigat ito kasi sworn statement po yan na under oath. Harap ng ombudsman po yan eh. Oh, tsaka yung sinasabi nila Harry Roque na ang utak daw ng lahat ng ito ay ang ating Pangulong Marcos. Nako mga kaibigan, mahiya naman kayo. Nandyan na oh. Under oath na yan. Sinabi mismo ni Ramil Madriaga na walang pumilit sa kanya. Di ba? Sariling kagustuhan niya yan. Na kung bakit nagkakaganyan, yung grupo ng Duterte, kasalanan nyo din naman yan. O, di ba? Sisihin ninyo si Harry Roque. O, tapos si Harry Roque, mga kaibigan, may sinasabi na naman. Wala daw na kahit anong testimonya. Na naman itong si Ramil Madriaga na nagbigay daw ng pera diretso papunta kay BP Sara. Ibang klase talagang itong puganteng abogado na ito. Kaya naman mga kaibigan, hetong matinding sagot sa mga patutsada ng mga makadilis, lalong-lalo na itong puganteng abogado na si Harry Roque. Sa sobrang dami kasing pera na pumasok nung panahon nila Duterte, hindi lang pera ng gobyerno ito, pera ito ng pogo, ng illegal drugs, na sa kanila dumadaan kasi sa kanila naglalagay sila yung kumbaga sila yung mafia head, 'di ba, nung mga panahon na 'yon. Kaya lahat at ang information natin noon, kunyari yung mga DPWH, yung racket. Lahat yan na hindi lang nagbibigay kay Duterte, kila Bongo, pati dun sa mga magkakapatid. Meron silang share. O, dito sa Pogo, ganun din. Hindi ito parang para sa buong pamilya. Hindi, hati-hati yan. Customs, hati-hati yung entrego sa kanila. Kaya sa sobrang dami ng perang pumapasok, kailangan talaga nila nung mga katiwala na magkukuha ng pera, maghahatid kung saan, para lang ito ay makarating dun sa kailangan na makakuha ng mga pera na yun. At alam naman natin na yung nakita na yan doon sa Quadcom hearings. Totoo. Na kung ano yung mga ginagawa nila doon sa mga township na Pogo. 'Di ba yung kay Alice Guo, 'di ba ganon. Tapos meron nga itong sa Bataan yung ginagawa ni Harry Roque. Talagang siya, naging threat to national security na siya. Kaya nga, pag-upo ni President Marcos, como hindi siya pro-China, Yes. pinasuspend ka agad ito dahil nagiging pugad, hindi lang ng mga illegal na mga krimen, kung hindi ito mga national security threats. Tama. Kaya kailangan natin i-retrace talaga lahat ng mga pinagagawa nila nung panahon ng mga Duterte. Malinaw naman siguro yan, no, Harry Roque? Sa dami daw kasi ng pera na nakokolekta yung amo mo. Yung panahon nila, panahon ni Duterte, abay kailangan na nila ng mga mapagkakatiwalaan na tao. Diyan sa kanilang mga kabalbalan. Kaya siguro diyan pumapasok si Ramil Madriaga. Kasi mukhang naghahabol na ito. Yun. Na tipong ngayon sila nagkukumahog como naglabas na ng impormasyon. But I think it would be too late. At this point in time, nag-decide na siguro si Madriaga, assuming totoo yan, na talagang kumalas na. Binigyan naman yan siguro ng sapat na panahon Kasi 2023 pa siya na nakadetine. At si Harry Roque yung nag-file ng kaso. Yun yung nakakaano dito. Ang medyo nakakadagdag sa credibility nito ni Mr. Madriaga is yung kaso niya is directly related doon sa mga allegations niya. Nag-file siya ng kaso kay Harry Roque before siya kinasuhan ni Harry Roque. Kaya makikita mo nung may connection. Tapos ngayon itong mga farmers na sinasabi, pag lumabas ito, idagdag yan sa punto sa kanya. So slowly nababalidate yung mga mga bona fides, ika nga. Alam nyo kasi mga kaibigan, pahamak talaga no? Itong si Harry Roque. Sakit sa ulo yan ng mga Duterte. What? Di po ba? Bakit mo naman kasi pinakulong si Ramil Madriaga? O ayan tuloy. O edi nasagad. O edi nilaglag yung mga amo mo. Tapos siguro mga kaibigan, si Sara naman hindi lang no comment, talagang no choice. Mas pinili niya si Harry Roque dahil siguro, di ba, nag-donate itong si Harry Roque ng milyon-milyon. Hindi ako nagkakamali, 30 million mga kaibigan na
campaign funds dito kay Sara Duterte nung panahon ng eleksyon. Kaya ayun, 'di ba? Nasagad itong si Ramil. Humingi ng tulong kay Sara Duterte pero inatsapera. Lang ya mga kaibigan, no? Kaya heto, all out na siya para tanggalan ng maskara ang grupong Duterte. Kasi ang nagkaso mismo si Harry Roque. Hindi ito parang ibang krimen na totally unrelated na ano lang siya, naghahanap siya ng paraan para makawala dun sa kanyang predicament. Ito hindi. Yun mismo yung koneksyon. Kaya talagang magkakasama ito. Ngayon ang kailangan na lang natin hihimayin at ipoprove isa-isa yung mga specific allegations niya. Yung mga hatiran ng pera, mabigat yon. Kasi talagang contributory yon doon sa whether it's an impeachment case kay Sara, doon sa plunder case niya, or doon sa ICC case. Lahat yon yung galawan ng pera na yon, malaking bagay yon. So, one of the, by after New Year, I will endeavor to talk to Mr. Madriaga myself para mahimay ko yung mga kailangan himayin. Then, if I'm convinced na legit siya, na testigo, we will have to present him sa malaki-laking forum para makita ng mga ng kababayan natin. Yan ang maganda mga kaibigan dito kay Sentry. Binibigyan niya ng pagkakataon na pakinggan at pag-aralan itong mga sinasabi ni Ramil Madriaga. At hindi lang si Sentry mga kaibigan, marami pa dyan ng mga kababayan natin. Pati na rin si Congresswoman De Lima ay gusto niya din talaga makita ang mga ebidensya na mayroon itong si Ramil Madriaga. Para kahit papaano mga kaibigan tumaas talaga yung credibility ni Mr. Madriaga. Hindi tulad nito mga kaibigan, yung mga pinagsasabi ni Harry Roque. Sabi niya kasi mga kaibigan na panay sisi sa Pangulo natin. Ang tunay daw kasi na issue dito ay bangag at kurap ang Pangulong Marcos. Bang klase talaga itong si Roque mga kaibigan. Ganyan na ganyan pag nako-corner sila. Alam nyo yun, talagang isisisi lahat kay Pangulong Marcos, isisiksik. Basta walang kasalanan yung mga amo niya. Pati siya, wala daw kasalanan mga kaibigan, pero ang kapal na mukha magsalita. Nasaan ba siya? Nagtatago. Buti pa itong si Ramil Madriaga. Di ba? Kahit na peke daw yung mga kaso sa kanya, ayun, nakakulong. Tumakbo ba? Hindi. Eto. Ayun mga kaibigan, palipat-lipat. At nambubudol pa din ng mga kapwa nating Pilipino. Kaya naman mga kaibigan, ayon mismo dito kay Attorney Barry Gutierrez, dapat umaksyon at seryosohin ni Ombudsman Remulla itong mga pahayag ni Ramil Madriaga kasi after all, under oath naman yung mga statement niya, di po ba? Pag nabuking na sinungaling pala itong si Ramil, di sampahan ng perjury at ikulong. Di po ba? Kaya dapat talaga seryosohin. Pakinggan po natin ito. Mas kailangan nating seryosohin itong testimonya ni Madriaga na ito dahil paunang-una, ito ay laman sa isang sworn affidavit. Madami kasi mga lumalabas na mga akusasyon sa mga nakaraang buwan, sa mga nakaraang linggo na hindi naman actually ginawa under oath. Pangunahin na dyan yung kay Saldico, halimbawa, na nasa isang video lamang. So, ibig sabihin, dahil nga ito ay nilalaman ng isang sworn affidavit, at ibig sabihin nito, kung mapapatunayan na meron siyang anumang kasinungalingan na ginawa dito, pwede siyang humarap ng criminal charges para sa perjury, medyo mas kailangan nating seryosohin ng konti dito. Ngayon, hindi natin sinasabi na anuman ang sinabi niya doon, dapat tanggapin na lang natin. Kaya nga sa tingin ko, maganda itong naging hakbang ng abogado rin niya na isampa sa ombudsman itong affidavit na ito, nag-request ng formal na investigasyon para sa ganon, yung kanyang mga aligasyon dito sa affidavit na ito, pwedeng mapag-aralan, ma-cross-check kung totoo nga ba o hindi, ma-validate yung ibang mga detalye nito para malaman talaga natin kung ito ba ay may laman ng katotohanan o pawang kasinungalingan lang ba. Ang isang paulit-ulit kong narinig na sinasabi ng kanyang abogado, ang isang inaasahan yata nilang mabigat na confirmation, yung lalamanin ng kanyang cellphone. Na sa kasalukuyan ay hawak ng Regional Trial Court patungkol naman sa iba pang kaso na nakasampa kay Mr. Madriaga. So ngayon meron na tayong ombudsman investigation, pwedeng i-request ng ombudsman doon sa courting yun
ang makuha at posibleng mabuksan, mapag-aralan, makita kung anong laman nitong cellphone na ito at tingnan kung talagang nababalidate nga ba yung ibang mga aligasyon ni Mr. Madriaga dito. So ako, simula ito ng isang formal na proseso. Hindi natin dapat paniwalaan kaagad lahat ng kanyang sinasabi. Pero dahil ito ay dinaan sa tamang paraan, isang sworn affidavit na pwede siyang humarap ng kaso kung nagsinungaling siya dito at ngayon nasa kamay na ito ng ombudsman, umaandar na yung proseso para nga ma-validate at makita natin kung ano ba talaga yung katotohanan dito sa mga aligasyon ni Mr. Madriaga laban kay VP Sara Duterte at iba pang mga tao. Yun talaga mga kaibigan ang isa sa nagpapalakas sa kredibilidad ni Ramil Madriaga. Under oath yung statement niya sa harap ng ombudsman. 'Di ba? Dumaan sila sa tamang proseso, hindi lang yung puro hearsay at paninira. Kaya nga lumapit sila sa ombudsman Kaya nga hamon naman natin ngayon kay Boying Rimulya, kailan niya kaya ito uumpisahan? Kinakalampag ka na po ng taong bayan, Boying. Kasi nga, sa mga pangako mo, di sana naman, yung mga ganitong pagkakataon, umaksyon ka din. Kailangan po kasi. Wag po kasi puro daldal. Pero nagtitiwala pa rin naman kami sa'yo. Yun naman ang mahalaga po doon. Kaya sana lang po, galaw-galaw din. Isang gusto ko lang i-highlight dito, sa ilalim ng konstitusyon at sa ilalim ng Republic Act 6770, yung Ombudsman Law, medyo lawak ang kapangyarihan ng Ombudsman para magsagawa ng ganitong klaseng investigasyon. Pwede siyang mag-request sa anumang sangay ng pamahalaan. So kasama na dito PNP, kasama na dito Korte, para mag-cooperate at tumulong sa anumang investigasyon na kanyang ginagawa sa kasalukuyan. So ini-expect ko dito sa ganitong klaseng medyo mabigat-bigat na usapin, talagang gagamitin ng ombudsman yung kapangyarihan na yan para makuha ang anumang dokumento, anumang ebidensya na kailangan niyang makuha para ma-validate itong sworn statement ni Madriaga. Yun naman pala mga kaibigan. Wala talagang rason para hindi bigyang pansin ito ni Ombudsman Rimulya. Malawak yung kanyang resources at kapangyarihan. Kaya kung patulog-tulog siya dito, nako, baka sa susunod na rally baka ikaw naman yung isigaw na mag-resign ka na. Wag naman sana, di po ba? Pero syempre, tulad nga ng sabi natin kanina mga kaibigan, may tiwala tayo kay Ombudsman Rimulya. Total, meron pang mga ilang linggo, mga kaibigan, bago magbagong taon. Abay, sana'y may mapakulong ka na senador, congressman, at kung sino-sino pa dyan nasangkot. Tapos, aksyonan mo na din yung plunder case ni Sara Duterte at pakiusap ni Ramil Madriaga. Pag nangyari yon, abay, merry ang Christmas ng taong bayan. Di po ba? So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.